Hi guys! Gagawa tayo ngayon ng frozen tea at syempre fondant na naman po ang ating cake. Naglagay ako ng chocolate ganache sa board para pampakapit sa ating cake para maiwasan yung kanyang pag-slide. Yung ibang baker gumagamit ng glucose. Na-try ko na rin yun gumamit ng glucose pero sa cupcakes. Kaso humula siya, dumulas kasi nga kapag yung sugar na ilagay natin doon sa chiller, nag-ano siya, natutunaw, nagme-melt. Kaya yun, yung aking mga cupcakes, dumulas sila. Buti na lang yung aking customer dati, mabait. So, naintindihan naman niya kasi naimotor lang din kasi yung cake. Pinilit niyang motor kasi nga mas mahal pa yung delivery fee kapag sedan ang gagamitin. Kaya pinilit niya na ipa-deliver sa single motor. Pero never pa naman akong gumamit ng glucose sa aking cake. Chocolate ganache talaga yung ginagamit kong pampakapit sa kanya. So ito na, ire-ready naman natin ang ating fondant na i-cover sa ating cake. So ayan, Putraco ready to roll fondant yung gagamitin ko. May nagtanong pala sa akin kung ang ready to roll fondant ng Putraco natutunaw ba? Dati sinubukan ko siya ng solo lang, wala akong inilagay na iba. Tapos kasagsagan pa ng ulan. Kaya iyon natunaw siya kasi nga 'di ba, ang fondant is made of sugar. Kaya kapag mataas ang humid, ganon natutunaw, nalulusaw. So bilang baker, kailangan nating mag-experiment. Kahit papaano kailangan nating magsayang ng ingredients. Nasa sa atin na yon bilang mga baker kung paano natin mapag-iigi yung ating mga trabaho. So sa akin, dinagdagan ko siya o nilagyan ko siya ng Tylose powder. Pero konti lang, tansya-tansya lang kasi pag nasobrahan natin, madali kasing mag-set yung RTR na Putraco. Kaya dapat tansya lang ang paglalagay. Sabi ng iba, hindi daw maganda ang Tylose powder kasi daw pag kinain mo yung fondant na may Tylose powder madulas. Para sa akin, okay lang naman. Basta hindi sobra kasi nga 'di ba, ang lahat ng sobra masama, hindi maganda. So going back na po tayo sa ating ginagawang cake. So ang ginamit kong method sa pag-cover ng aking cake ay paneling Gumagamit din ako ng method na direct, kaso madalang lang. Ito talaga yung nakasanayan ko na at sinanay Mas ko achieve kasi dito yung pagiging sharp edge ng cake. So ayan nga, kailangan nating kapakapain para makapa natin kung meron ba siyang air bubbles. Kung magkaroon siya ng air bubbles, tusukin lamang po natin ng karayom. Tapos saka natin ilalabas yung hangin kasi pag napabayaan natin yun, lalaki ng lalaki yun. Kaya kailangan kapag may nakita na kayong air bubble sa ating fondant, agadin na ninyo, tanggalin na ninyo. So ganyan lang po kadaling mag-cover ng cake. O charot, hindi yan madali, mahirap yan. May nagsabi nga sa akin, sabi niya, madali lang naman daw gumawa ng cake. Oo nga naman, madali lang gumawa ng cake, madali lang mag-bake. Pero yung ginagawa ko kagaya niyan, hindi yan madali. Maski nga pag frosting, pag gusto kong i-achieve yung kinis, nahihirapan pa ako. Dito pa kaya sa fondant, di ba? Tapos eto na, tatanggalin na natin yung sobra doon sa top para syempre magkaroon siya ng tinatawag na sharp edges. O hindi pantay yung ating cake. Pero carry lang yan kasi mako-cover naman yan ng mga design. Tapos dito, instant natapos ko na yung kanyang pag-airbrush. Bali, yung sinabi kasi sa akin ni Ma'am, biniling niya, kabilin-bilinan niya na ang gusto niyang motif is yung light blue and purple. Hindi pala kasi naka-play yung aking video, kaya hindi ko na naipakita kung paano ko siya in-airbrush. Pero madali lang naman yan. Next video, magdi-design na po tayo ng ating cake. So, ito yung aking binili sa Orange App, si Elsa at si Anna. Bali, nilagyan ko yan sila ng barbecue stick para yon ang itutusok ko sa cake na itatagos ko hanggang sa pinaka drum board. Bali, yan na rin yung kanyang support dowel. Bali, yan na rin yung magiging support dowel ng aking cake. So, ito naman si ating Princess Anna. Yan, at itutusok ko yan siya. O, diba? Bali, yung kanilang mga stand, hindi ko nilagay kasi nag-aalangan ako. Baka mamaya tumalbog sila sa pag-transpo. Hindi kasi ako magdi-deliver. Bali, pipick upin lang sila ng Lala Move. Tapos yan, nilagyan ko lang din siya ng konting pink na yung
ice flakes, ganon. Tapos, syempre, yung bili ni ma'am, yung age and name ni baby is color pink. Tapos, ito naman yung ating mga puno. Hindi ko alam kung anong puno kasi tapos, yan for the kabit tayo ng mga kaunting snowflakes. Yan, para magkaroon naman siya ng konting ibang design, ganon. Tapos, nilagyan ko rin sila ng mga yung candies na snowflakes. Tas eto na po ang ating finished product. O diba, ang cute na naman ng ating cake. At very happy na naman ang ating baby celebrant na si Kyrene Ray na 5 years old. Thank you so much kay ma'am sa pag-order. Bali pangalawang pag-order na sa amin ito ni ma'am. Umulit siya kasi syempre nagustuhan niya yung kanyang unang order. At ito na nga, nailagay na rin natin sa ating pangmalakasang transparent box. At hanggang dito na lamang po ulit ang ating munting vlog. Don't forget to like and share and follow our page. Bye!